Alam niyo na po kung gaano kalaking biyaya ang nasa likod ng first fruit. Hindi ko na elaborate pa po yan, i-explain sa inyo at ituro pa. Matagal niyo na pong alam yan. Ang concern ko po ay ito, isa lang. Pag alam niyo na po ang katotohanan, huwag niyo na pong i-delay ang pagsunod niyo. Kalitin natin, ha? Pag alam niyo na po ang katotohanan at ang specific na utos ng Diyos, huwag niyo na pong i-delay ang inyong pagsunod. Do it quickly. Kung kaya niyo pong mag-advance, mas maganda. Uulitin ko, hindi lang po kayo mabibless sa first fruit. Proverbs 3:9 and 10, aapaw po kayo sa biyaya. Ang lalagyan niyo po ilalabas na maliit sa dami ng biyayang ibibigay niya. Hindi lang po yun. Lahat ng blessing ng Lord ay nagsisimula in the Spirit. Yung Holy Spirit ay hindi titigil na kayo po ipuspusin. So you'll be blessed spiritually, mentally, physically, emotionally, and financially. Kaya ang concern ko pong malaki ay ito. Yung hindi nyo lang po nalaman kung gaano ka tremendous ang blessing sa likod ng first fruit, kundi yung mabilis po kayong sumunod. Sumunod ng may kagalakan. Ako po personally, with the Lord, ina-expect ko po na ang buong GCI Shield here in abroad ay magpe-first fruit. Matagal na po kayo natutong humawa ng pera ninyo. Alam niyo po kung paano po magiging steward ngayong buwang ito para hindi kayo nag-i-struggle next year. Alam niyo po yun. You grow enough. You mature enough like our Lord Jesus Christ to handle wisely what the Lord have entrusted to you. Kaya ang issue po rito, hindi blessings ng first fruit. Sigurado po yan. 100% proven po yan. Ang concern kong malaki, patatagalin niyo pa po ba? Hahati-hatiin niyo pa ba? Utangin niyo pa ba sa Diyos? I-delay niyo pa ba? Yun po ang concern ko. And I'm praying that you will not do that. Why? Because of what you sow, you reap. Kaya walang reason ang Lord para i-bless kayo instantly, quickly, immediately. Kung ang inyong pagsunod ay putol-putol. Ang law of sowing and reaping ay lagi nag-ooperate sa buhay natin. Idagdag pa ang ating narinig ngayon ay always in the faith. Do it quickly. And let me remind you na matagal nyo lang alam na truth. Ano po yun? Hindi pa kayo pinapanganak, ang lahat ng kailangan nyo ni-ready na ng Diyos. Hindi niya hahanapin ng blessings ang customer. It's already here, waiting for you. Iniintay lang ng Lord na sumunod kayo. And always remember, remind yourself, na bago ginawa ng Diyos si Adam at si Eve, lahat ng kailangan nila ay inuna na ng Diyos. Because God is the same yesterday, today, and forever, so His principle is also the same yesterday, today, and forever. His ways change not. Kaya yun po ang admonition sa inyo ni Tatay. At mag-join faith po tayo. Na lahat po yung magpi-first fruit. We are running out of time. We have to use the money of God wisely and the time wisely. Kagaya ng Lord, wala na po tayong dapat ipag-alala. Expect to be blessed. Kasi nangako po siya. And I thank you for believing that God is not a man that He should lie. That what He say He'd do and what He promise He fulfill. Yan po ang concern ko. Hindi mabibless kayo. Sigurado kayo po yung mabibilis ng sobra sa gusto niyo pong matamo. Ang concern kong malaki ay isa lang. Will you do it immediately? Utangin niyo pa ba kagaya ng ilang taong custom niyo? Nakakalungkot naman na hindi kayo lumalago. Utay-utayin niyo pa po ba siya? Iba na po ang panahon ngayon. Kung blessed kayo noon, so much blessed kayo ngayon.
Ano po ang basis, tatay? Yung word niya at yung glory yung tinatanggap niyo. It's all in the glory of God. Pag tumataas ang glory niya, kasama po yan sa tatlong harvest. Glory harvest, wealth harvest, and soul harvest. Hindi pwedeng may glory harvest na walang soul harvest at walang wealth harvest. They go together. Kung pinout niya yung glory consistently, walang tigil, continually, yun din po mangyayari sa wealth. Yun din ang mangyayari sa harvest ng souls worldwide. Magmadali po tayo. Salamat sa inyong pagsunod. At bawat chapter, specify natin ng malinaw kung magkano pinag-fruit nating lahat, ilan na nag-first fruit, at ating mga anak na mga pastora, I am praying na ipapaliwanag nyo ng malinaw to sa ating mga anak sa bawat chapter, series na barod, for them to comply with joy. Dahil sayang po ang biyaya. Wala pong masama magtrabaho at magnegosyo. Pero alam niyo, mapapagod lang kayo kagaya ng unbeliever unless you obey God. Pinapagaan ko po ang buhay niyo. Ang biyaya hindi hinahanap, pinapadala ng Diyos. Ang blessing hindi pinagpapagura, it is a gift from above. Ang promotion hindi nakukuha sa sipag. It is a gift from heaven. Promotion comes not from the east, west, south, and north. It comes from heaven. From God. Psalm 75, 6 and 7. Pinapagaan ko po ang buhay niyo. Ayoko pong umaya kayo sa unbeliever. Nagsasabing matalino sa wala. Inuulit ko, ang mundo'y walang ibibigay na solusyon. The world is a total failure. And don't allow anybody in the world to tell you what to do. You know what to do. You must tell them what to do because God is with you. Don't allow them to tell you what to do. You are the children of God. The favor is upon you, not upon them. The glory is all over you, not with them. His promises is for you, not for them. Intindihin niyo po ang sinasabi ko. Pag ako po'y nagsasalita ng ganito, you must believe me, I see many things in the Spirit. At isa po sa nakikita ko ngayon in the Spirit, ang blessing po ay papunta sa atin. Kagaya po siya ng tubig sa dagat, patungo sa atin. Kaya niyo po ang sasabihin ko. Kung nag-expect kayo ng blessing noong 2023, maraming binigay ng Lord, forget it. Barya lang po yan. Habang naghihirap ang mundo, ang ibibigay ng Diyos ngayon 2024, hindi barya, bara-bara. The Holy Spirit said to me today na ako po'y nagising. The presence of God is all over me. Ang sabi niya, dinadala ko kayo sa kaganapan ng mandate. Ang ating perfection ay dumating na. Hindi tayo alis ditong pulubi, baldado, mahirap, puno ng sorrow, ng shame, ng kahiyan, bound ng sin. Aalis tayo ritong healthy, wealthy, glorious, powerful, joyful, living in perfect peace, reigning, ruling, shining in transfiguration like Jesus, winning the world.